media. Bagamat hindi batid kung ano ang magiging opisyal na pahayag, maaari umanong ihayag ng Pangulo ang mga hakbang ng pamahalaan para mapalakas pa ang seguridad ng ating bansa. Kaugnay pa rin ito ang naging operasyon ng PNP Special Action Force laban sa international terrorist na sina Marwan at Basit Usman. Nauna nang naiulat ang kumpirmasyon ng Federal Bureau of Investigation sa pagkamatay ni Marwan sa operasyon ng PNP-SA. Samantala, giniit ng pambansang pulisya na wala itong ideya ukol sa manoy pagbibitiw sa pwesto ni suspended PNP Chief Director General Alan Purisima. Sa kabila naman nito, tiniyak ng PNP na mananatili itong malakas at nagkakaisang institusyon. Ang ulat mula kay Alvin Baltazar. Bagamat inamin ni OIC PNP Deputy Director General Leonardo Espina na naharap sa krisis sa kasalukuyan ang pambansang pulisya nang ito'y humarap sa Kongreso kamakailan lamang, mariin naman itong itinanggi na may namumuong dibisyon sa kanilang hanay. Ayon kay Espina, nalulungkot sila dahil sa dami ng nawala sa kanilang kasamahan, pero wala aniyang dahilan para may mamuong dibisyon o paksyon sa kanilang grupo. Pero aminado ang opisyal, pilit niyang itinataas ang moral ng kanyang mga kabaro sa gitna ng pinagdaraanan ngayon ng institusyong kanilang kinabibilangan. Yung creeping division, definitely none. There's no division. Yun lang nga, namatayan kami. Medyo nalulungkot kami ng gusto doon. But there's no division in the PNP. Pinabulaan na naman ni Directorate for Police Community Relations Director Chief Superintendent Nestor Kinsay na naging bahagi ng isinagawa kahapong command conference ay ang pagsasagawa ng loyalty check. Inihayag ni Kinsay na ang direktibang tinanggap ng matataas sa opisyal ng PNP mula kay OIC-SP na ay ituloy lang ang trabaho. We expected us to continue our work and to lahat po ng dapat gawin ng every unit commanders ay gawin lang po yung tama yung ginagawa. Wala naman pong naging division sa PNP. Lahat po ay nagtatrabaho. Andun po lahat ng joint directors and directors po ng NSC, andun po lahat. At kami po ay sumusunod lang po sa aming OIC. Yun lang po aming director. Samantala, tiniyak ng Philippine National Police na nananatili silang malakas na institusyon at kayang harapin ang anumang maaaring maging development lalo't lumutang ang balitang bibitiw na sa pwesto si suspended PNP Chief General Alan Purisima. Retirement man ito o resignation. Ayon kay PNP spokesman Chief Superintendent Generoso Serbo, wala silang impormasyon o anumang pinangahawakan hinggil sa umano'y pagtanggap na ng Palasyo ng Malacanang sa pagbibitiw ng general. Wala kaming info, wala kaming opisyal na pinangahawakan, whether document o verbal, na nagsasabi na si General Purisima ay nag-resign, na si General na pinanggapit ng resignation po na ito. Wala po. Mas maigi ayon kay Serbo na manahimik na lang ang kanilang hanay at maghintay ng kung anumang guidance mula sa Palasyo ng Malacanang at mula do'y matuldukan ang issue na nagsimulang lumutang kahapon. Of course, we answer to the commander-in-chief. Yung pamilya, yung mga kautusan na yan, tapos, mangingi kami ng guidance mula sa ito. Para sa Telebisyon ng Bayan, Alvin Baltazar. Pinangalanan na ng Department of Justice sa mga prosecutor na mag-iimbestiga sa engkwentro sa Mamasapan ng Maguindanao na itinasawi ng 44 na miyembro ng PNP-SA. Kabilang sa naturang task force ng DOJ ang mga taga-usig mula sa National Prosecution Service na sina Assistant State Prosecutors Juan Pedro Navera, Erwin Maraya, Gian Paulo Santiago, Jocelyn Tugay at Ethel Reyes Soril. Bukod sa kanila, may mga NBI agent rin na kasama sa task force na hindi pinangalanan. Ayon kay Justice Secretary Laila de Lima, may 2 buwan ang naturang panel upang alamin ang pinagmulan at kasuhan ng mga responsable sa naturang enkwentro. Ipinag-utos ni PNP OIC Deputy Director General Leonardo Espina ang pag-inventaryo sa mga armas ng mga miyembro ng PNP staff na nasawi sa engkwentro sa Mamasapan ng Maguindanao. Anya, mahalaga ito upang malaman kung ilang armas ang kinuha ng MILF sa mga nasawing miyembro ng staff. Ayon naman
sa Directorate for Integrated Police Operations ng Western Mindanao, isang independent body na ang nakatakdang magplano ukol sa pagbawi ng mga naturang armas. Bukod dito, dapat din umanong ibalik ng mga rebelde hindi lamang ang mga armas, kundi maging ang iba pang gamit na kinuha ng mga ito mula sa tinaguriang Fallen 44. Wala pang kumukuha na higit 7 milyong pisong patong sa ulo ng Malaysian terrorist na si Zulkifli Binhir alias Marwan. Ayon kay PNP spokesman Chief Superintendent Generoso Serbo Jr., wala pang lumalapit sa Board of Rewards ng PNP at AFP upang kunin ang naturang pabuya. Sa kabila nito, sinabi ni Serbo na hindi mapupunta sa PNP SAF ang pabuya kundi sa mga impormanteng tumulong upang malaman ang kinaroroonan ng naturang turista. Bukod sa higit 7 milyong pisong pabuya mula sa gobyerno ng Pilipinas, una nang nagbigay ang Federal Bureau of Investigation o FBI ng Amerika ng halagang 5 milyong dolyar para sa anumang impormasyon para sa ikahuhuli ni Marwan. Nakatakdang magsagawa ng stress debriefing ang Department of Social Welfare and Development para sa mga naulilang pamilya ng Fallen 44. Sa kabila nito, sinabi ni DSWD Secretary Dinky Soliman na hihintayin muna nilang makapagluksa ang pamilya bago nila simulan ng stress debriefing sa mga ito. Bukod sa stress debriefing, tumutulong rin ang ahensya sa mga pamilya ng Fallen 44 sa pamamagitan ng pagbibigay ng trabaho at paglikom ng donasyon para sa kanila. Tiniyak naman ng ahensya ang transparency sa pondo para sa mga naulilang pamilya sa pamamagitan ng paglalagay ng halaga ng mga pumapasok na donasyon sa kanilang website. Ikinabahala naman ng hukbong sandatahan ng Pilipinas ang ulat na umano'y pagtuturo ng mga teroristang sina Marwan at Basit Usman ng paggawa ng bomba. Samantala, nanawagan naman ng AFP sa MILF na tulungan sila sa paghahanap kay Usman. Ang ulat mula kay Waywaya Makal. Hindi makumpirma ng Armed Forces na di umano'y nagkaroon ng isang eskwelahan sina Zulkifli Binhir alias Marwan at si Basit Usman para sa paggawa ng mga bomba. Ayon sa report, umaabot sa 300 maranaw ang kanilang naturuan di umano kung paano gumawa ng bomba na kung saan ito ay kanilang binibenta sa mga armadong grupo sa Mindanao. Kaya naman isa itong seryosong banta ayon kay Lieutenant Colonel Harold Cabunok at sila ay lubos na nag-aalala rito. Pero anya, hindi ganong kadali magturo sa paggawa ng bomba kung kaya't hindi aabot sa 500 katao ang kanilang naturuan. Hindi rin masiguro ng opisyal kung totoo may mga babae silang naturuang gumawa ng bomba sa Mindanao. Yun ay mga estimates, hindi siya validated na information na nakarating sa atin yun na mayroon silang mga tinuturuan doon sa kanilang pinagtataguang lungga sa Mamasapano at maging doon sa kung saan sila nanggaling ng mga areas kung saan sila ay palipat-lipat. Ngunit wala pong validated na listahan o anuman na pangalan ng estudyante at umabot sa 300. Ngunit tayo ay nababahala na kung totoo man ito, kailangan pong magtutulungan po yung ating mga kababayan sa pagmonitor. Kung totoo man ito, sinong mga ito, at nakikita naman natin ang masamang epekto ng pambubomba na kung saan diyan sa lalawigan ng North Cotabato, maging sa Cotabato City ay may serye ng pambubomba na kung saan ay tinatarget nila itong mga kaawa-awa nating mga kababayan. Seryoso kung totoo na mayroong, seryoso yan kung totoong mayroong natuto mambomba. Dahil anyone can be victims of this bombing. Samantala, patuloy pa din ang operasyon ng militar sa paghahanap sa isa pang terorista na si Basit Usman. Kaya naman umapila ngayon ng AFP sa MILF na tulungan silang hanapin ang teroristang si Basit Usman alang-alang sa peace talks. Malaking bagay yun kung sila na mismo ang mag-surrender dito sa mga terorista. At malaking tulong yun sa amin. Sinachallenge namin sila na dapat i-prove nyo na paniwalaan namin kayo. At nakita din naman namin ang isa sa indikasyon ng kanilang sinseridad. Nakipag-usap sila sa atin ng matagal ng panahon. At dyan sa Maguindanao area, matagal na rin, ilang taon na rin na wala namang naging bakbakan in between the Army and MILF. Yung insidente, maging lesson din siguro sa lahat. At ang gusto namin pa rin is kung ano man yung mga naging spilot, aayusin.
We will face the problem, solve the problem, at pagtulungan para maisulong pa rin natin yung ating effort na matuldukan yung violence din sa Mindanao. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Waywaya Makalma. Susunod sa mga balita. DepEd at National Youth Commission magpapadala ng 100 estudyante at guro sa Japan. Ang detalye sa pagbabalik ng News at 6. Galing mo, nagkatrabaho ka. Sa sipag mo, naging bisor ka. Sa talino mo, naging manager ka. Saludo ang pag-ibig sa'yo. Ngayong 65 ka na, ang pinaghirapan mo, may katuparan sa Balik Savings 65. Lahat ng monthly savings contribution mo, dagdag ang company contribution, dagdag pa ang kinitang dividendo, narito na. Ibabalik ng pag-ibig sa inyo. Inyong-inyo na, para buhay nyo'y gumanda. Ready na ang inyong Balik Savings 65. Punta na sa pag-ibig. Ang mga benepisyo at programa ng GSIS para sa 1.7 million nitong miyembro at pensyonado. Pag-uusapan sa loob ng 1 oras. Kasama sila GSIS VP Marge Orillo at Manager Bo Sanchez. GSIS Members Hour. SOM1 ng APEC Summit 2015 sa paglaban sa korupsyon at climate change. Ang ulat mula sa aming kasamang si George Bandola na nasa Clark, Pampanga, live. Kathy, actually, ilan lamang yan sa mga focus ng senior officials sa Meeting 1 dito po sa Clarksville, Pampanga. Kaugnay pa rin sa pagpapatuloy ng Asia-Pacific Economic Cooperation. At magkakaroon pa ng mga susunod na senior officials meeting sa mga susunod na araw, partikular sa ilang mga lungsod dito sa ating bansa sa pagpapatuloy nga ng ating hosting ng APEC 2015. At tama ka, yung pagsugpo sa lahat ng uri ng korupsyon sa pamakalan at pagnenegosyo at paghahanda na rin sa climate change ang ilan sa mga matamang pinag-usapan ng mga senior officials. Ito pa ang ilan sa mga mahalagang topic sa nagpapatuloy pa ring senior officials meeting bahagi ng APEC 2015. Sa ipinasang rekomendasyon ng Technical Working Group on Anti-Corruption and Transparency, sabi ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na mahalagang pangunahan ng pamahalaan ng mga hakbang para mailapit ang kaunlaran sa mga mamamayan. Ang mga pamahalang kanyang tinutukoy ay lahat ng mga 21 member countries na bahagi ng APEC. Malakas daw ang ekonomiya ng mga bansang kasapi sa APEC, kaya dapat na manguna ang mga pamahalaan nito para labanan ang lahat ng uri ng korupsyon. Mula dito, magiging mura ang mga bilihin at serbisyo, mapaparami ang mga negosyo at magkakaroon ng mas malawak na employment opportunity ang mga tao. Hindi may kakaila ayon kay Ombudsman Morales na nasaksihan ng mundo ang malalang epekto ng mga corporate fraud sa pribadong sektor at iba't ibang government fraudulent transactions na nagpapababa sa kalidad ng isang pamahalaan at epekto nito sa taong bayan. Ipinanawagan niya ang paglaban sa lahat ng uri ng pagtanggap o bribery mula sa mga negosyo kapalit ng ilang papeles. At pangunahin nga dyan ang good governance na kanina sa kanyang welcome remarks pa lamang sinabi nitong si Yusek Laura del Rosario na kabilang ito sa mga pinag-uusapan ng SOM1. Sa kabilang banda, nais naman ni Undersecretary Alexander Pama ng Office of the Civil Defense na magkaroon ng mas maigting na samahan at koordinasyon ng mga bansang kasapi ng APEC para mapagandaan ang anumang kalamidad na karaniwang tumatama sa rehiyon ng Asia-Pasipiko. Sa ikapitong Emergency Preparedness Working Group meeting ng APEC dito naman sa Subic Bay Freeport,
kailangan anyang bumuo ng holistic, comprehensive, integrated at proactive na mga hakbang para sa disaster risk reduction and management. Naniniwala mga senior officials na hindi maaring palagi na lamang napipigilan ng mga malalang kalamidad ang pag-unlad ng mga bansang ito. At kung may mga kaibigan naman tayo na handang magkaloob ng tulong, makipagpalitan ng impormasyon tungkol sa isang kalamidad, magiging mas maaga at epektibo ang paghahanda ng bawat pamahalaang kasapi ng APEC. Mahalaga rin ito para sa mga negosyo, lalo pat umuunlad na nga ang mga bansa dahil sa masiglang kalakalan sa Asia. Alam niyo po bang 40% ng populasyon sa buong mundo ay nasa 21 miyembro ng Asia-Pacific Economic Cooperation. 50% ng mga kalakal sa buong mundo o global trade ay nanggagaling dito sa Asia-Pacific at 60% ng world gross domestic product ay nanggagaling din dito. Pero ang masakit na base dun sa fact na inilabas sa data sheet ng APEC, halos 70% ng mga kalamidad ang karaniwang nangyayari sa mga bansa sa Asia-Pasipiko at umabot din sa $70 billion ang losses o ginagastos ng bawat isang pamahalaan para matugunan ang mga kalamidad na ito. Ang ganitong halaga ay na rin sa APEC ay talagang maaari pa sana makapagpaangat ng pamumuhay ng mga tao. Ito nga yung kanilang focus ngayon na building inclusive economies, building a better world, kung kaya't kinakailangang madala ang mga pag-unlad na ito sa mga pinakamahihirap na sektor. Samantala, kanina iginiit nitong si APEC spokesperson Charles Jose na ang Pilipinas ang talagang makikinabang ng masyado dito sa ating pag-host ng APEC, lalong-lalo na ang mga micro, small and medium enterprises dahil simula sa unang pag-uusap pa lamang ng APEC noong 1989 hanggang sa ngayon, patuloy na pinapalakas ang trade liberalization at pagpapalakas ng galaw ng mga kalakal sa mga bansang kasapi ng APEC, kung kaya't ito, yung micro, small and medium enterprises, ang pagpapalakas ito ang tinatayang magdadala pa sa bansa para may angat ang ekonomiya nito sa mga susunod na taon. On the side note, sinabi naman itong si ASEC Charles Jose na maiging paghandaan din ng bansa ang iba't ibang at makinabang tayo sa mga makabagong teknolohiya para na rin doon sa isinusulong na mga programa on anti-terrorism. So yan ang ilan sa mga mahalagang pangyayari dito po sa APEC 2015 sa Clark, Pampanga. Kasama ko ang Unit 4, si Albert Ilona, Danny Mate, Jerry Calilero, gayon na rin si Direk Andy Macapagal. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola. Maraming salamat, George Bandola. Sa ibang balita naman, inirapon na sa Sandigan Bayan ang mga kasong istinampa ng Ombudsman laban sa 5 dating kongresista na konektado sa pork barrel scam. Kabilang sa mga bagong kinasuhan ng Ombudsman, kaugnay ng PDAF scam, sina Rizarina Siachon Lanete ng Masbate, Samuel Dangwa ng Benguet, Rodolfo Plaza ng Agusan del Sur, Edgar Valdez ng APEC Party List at Constantino Haraula ng Cagayan de Oro. Mapupunta ang kaso ni Lanete sa 4th Division habang ang kay Dangwa ay hahawakan naman ng 3rd Division. Lilitisin naman ng 2nd Division ang kaso ni Plaza. Samantalang sa 5th Division naman mapupunta ang kaso ni Valdez at sa 1st Division naman mapupunta ang kaso ni Haraula. Kabilang ang 5 dating mambabata sa unang batch ng mga kinasuhan ng NBI kaugnay ng PDAP scam. Ipinagutos ng Sandigan Bayan ang pag-freeze na mahigit sa 200 milyong pisong ari-arian ni Senador Bong Revilla. Ang kautosang ito ng Anti-Graft Court ay bunsod ng kinakaharap na kasong plunder at graft ni Revilla dahil sa pork barrel scam. Sa direktiba ng Sandigan Bayan sa Sheriff, dapat ibalik ito o nito ang writ at magsumite ng ulat ukol sa pagpapatupad ng kautusan sa loob ng 2 buwan. Sa ngayon ay nakapit pa rin si Revilla sa PNP Custodial Center. Ibinasura ng Sandigan Bayan ang petisyon ni dating PNP Chief Abelino Razon sa mga kasong kinakaharap nito, kaugnay sa manumalyang pagpapagawa ng mga sasakyan ng PNP na nagkakahalaga ng halos 400 milyong piso. Inilalang nakipagsabwatan di umano ang dating hepe ng pulisya sa isang kontraktor para sa maintenance ng 28 V-150 light armored vehicles.
Bukod kay Razon, 5 pang dating matataas na opisyal ng PNP ang nakadetine sa Campo Crame matapos silang iparesto ng korte noong Agosto 2013. Si Razon, ang kauna-unang PNP chief na kinasuhan ng graft at iba pang asuntong may kinalaman sa katiwalian. Tutol ang maraming grupo sa Mindanao sa panawagan ng ilan na magkaroon ng all-out war. Ito ay matapos ang nagganap na trahedya sa Mamasapano, Maguindanao. Ayon sa kanila, hindi susi ang dahat sa paglaban sa kaguluhan. Ang ulat mula kay Joseph Parapina. Patuloy na naniniwala ang mga tao nagsusulong ng kapayapaan sa Mindanao na hindi magiging hadlang ang insidenteng nangyari sa Mamasapano para sa minimiting kapayapaan doon. Batid na mga ito na maaaring nakaapekto ngayon ang nasabing pangyayari, lalo na sa pagsusulong ng Bangsamoro Basic Law na tinuturing na susi para sa pampatagalang kapayapaan doon. Maliban dito, kinontra ng mga taga-Mindanao ang panukala ng ilan na all-out war. Para sa kanila, kailangan may disagot ang ganitong klaseng pamamaraan sapagat sa halip na maputol na kaguluhan, lalo lamang nakapagpalala ito ng sitwasyon. Mayroon din namang mga grupo na nawagan ng all-out war at kasama na diyan yung dating presidente natin, si Presidente Erap, na yun din ang programa nyo na pulbusin ang mga Bangsamoro, ang Imaynit. Nanawagan din siya na ganun pa rin daw ang solusyon. Pero nakikita natin na hindi naman ganun na nangyari. Para sa mga walang sawang nagsusulong ng peace sa Mindanao, maging ang kanilang lalawigan ay tumatayo sa usapang pangkapayapaan. At ito raw kasi ang pinakamagandang solusyon sa kaguluhan doon. Binanggit pa ng mga ito na hindi naman sumalakay doon ang mga pwesto ng pamahalaan laban sa MILF, kundi isang terorista na itong si Marwan. Tiwala naman sila na may mananagot sa nangyaring trahedya sa Mamasapano at nais nila ituloy pa rin ang komunikasyon ng gobyerno sa iba't ibang grupo sa Mindanao. Binigyan din pa ng mga ito na iwasan nating magpa-apekto dahil lamang sa nasabing pangyayari. Sa halip, ay tulungan ang adhikain ng Pangulong Aquino sa paghanap ng tunay na solusyong pangkapayapaan sa Mindanao. Kababayan na maging mahinahon, hindi tayo magpa-apekto sa pangyayari na yan dahil alam po natin yan ay isang law enforcement operation na specific lamang po ang kanilang tinutugis. Yun lang po yung nasa katawan po ni Marwan na hindi po Bangsamoro ang pintugis kung hindi yung isang terorista lamang po. So tayo po ay hindi magpa-apekto at tulungan natin may pagpatuloy itong usaping Bangsamoro upang magkaroon tayo ng pangmatagalang solusyon at dito po at pangmatagalang kapayapaan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Joseph Parapina. Samantala, iba't ibang religious groups nagsama-sama upang ipagdiwang ang ikalawang taon ng Interfaith Prayer Rally. Dito ay ginit nila ang patuloy na pagsuporta sa isinusulong na kapayapaan ng Administrasyong Aquino. Parin din nilang tinututulan ang panawagan ng ilan na magkaroon ng all-out war. Ayon sa mga ito, panibagong problema lamang ang idudulot nito at posibleng mas maging mailap na rin ang kaunlaran para sa ating mga kababayan sa Mindanao. We would like to emphasize the fact that President Aquino is, as far as we Muslims are concerned, is one, I think, of the greatest presidents of the Republic so far because it is during his time that the Bangsamoro Framework Agreement has formed. And inevitably, we have also the Bangsamoro Basic Law, which is a product of that famous agreement. And we know for a fact that the moment the Bangsamoro Basic Law is approved, then we will be having a very bounteous and happy life in Mindanao. And we will be breathing the peaceful atmosphere of peace and development. Iginit ni BIR Commissioner Kim Henares na walang sapat na basihan para magbitiw sa pwesto si Pangulong Aquino. Ayon kay Henares, hindi maituturing na kasalanan ng Pangulo ang insidente sa Mamasapano, Maguindanao. Binigyan din ng opisyal na siya man ay nagbibigay rin ng kautusan sa kanyang tanggapan, subalit kung paano ito paplanuhin ay mga tao na umano niya ang gumagawa. So he just wants the family to have a private moment, and that when he goes to them and they tell him their problem, he would have a solution for them. He would have something concrete. Samantala, nananatiling suportado ng Muslim leaders ang pagpasa sa Bangsamoro Basic Law. Ayon sa mga ito, tiwala
silang malaki ang maitutulong ng peace process para mabigyan ng kaunlaran ng kanilang mga kababayan sa Mindanao at makamit ang pangmatagalang kapayapaan sa bansa. Ang ulat mula kay Julius Bisanguro. Para sa ilang leader Muslim, ituloy pa din ang pagsasabatas ng Bangsamoro Basic Law. Ito lamang kasi ang siyang magiging dahilan upang tuluyan ang magwakas ang mapait na sandali sa pagitan ng pamahalaan at mga kapatid natin sa Mindanao. Bilang isang tagasunod ni Allah at Administrator for Mindanao ng CDA, nakikita ni Administrator Pendatun Disimban na magiging malaking tulong para mapaayos at mapaunlad ang ating bansa. Sa tulong na rin ang pagkakaroon ng usaping pangkapayapaan. Yung Bangsamoro Basic Law, yan po yung kailangan natin para hindi po mangyari yung ganyan na sa paano. Kung hindi po ma-aprobahan yan, ano po ang mangyayari? Anong alternative? War? Wala pong magtatagumpay sa war. Lahat, lalo na yung mga sibilyan, ang siyang maapektuhan yan. Kaya ang panawagan po namin sa Kongreso at saka sa Senado ay yung pong Bangsamoro Basic Law ay aprobahan na po kaagad. At huwag agaran po. Kinokondena din nila ang nangyaring engkwentro sa Mama Sapano, Maguindanao kung saan ikinasawi ng 44 na miyembro ng PNP Special Action Force. Tayo po ay nalulungkot sa pagkamatay ng 44 na sa pulis. Ganon din po doon sa 18 NILM at ganon lalong higit doon sa 4 na sibilyan. So, kinukundina po natin yung nangyari yan. Sana po ay hindi dapat nangyari yan dahil maraming buhay ang nalakas. Truth, justice, and peace. Ito nga po yung nakalagay sa aking pisan. Panawagan ng truth, justice, and peace. So, malaman natin ang katotohanan, mabigay natin yung katarungan para doon sa lahat ng biktima at makamit natin ang kapayapaan. Huwag sana makaapekto itong nangyari sa Mama Sapano incident doon sa pag-aproba sa Bangsamoro Basic. Binibigyang diin ng opisyal na imbes mga balat baril, dapat ay mga gamit pantrabaho ang hawakan ng mga kapatid natin sa Mindanao. Anuman ang kultura, anuman ang pinanggalingan, dapat mangibabaw pa din ang pantay-pantay na pagtingin sa bawat isa. Isa sa ninanais ni Pangulong Aquino ang siyang pagkakaisa tungo sa maunlad na Pilipinas. Para sa Telebisyon ng Bayan, ako si Julius D. Samburon. Muli pinagpaliban ng COMELEC ang pagpapatupad ng gun ban para sa Sangguniang Kabataan Elections. Kasunod ito ng pag-aproba ng COMELEC sa Resolution 9930 na naglilipat sa election period ng SK. Sa ilalim nito, magsisimula ng election period ng SK sa March 26 na tatagal hanggang May 10. Magsisimulang tumanggap ang COMELEC ng Certificate of Candidacy para sa SK elections sa April 11, 13 at 14 habang itinakda naman ang campaign period mula April 15 hanggang 23. Sa bisa ng Resolution 93 o 99, itinakda SK elections sa April 25 mula sa dating petsa na Pebrero 21. Sa ibang balita, Department of Education at National Youth Commission magpapadala ng 100 estudyante at guro sa Japan para sa isang immersion. Si Jade Miguel sa detalye. 100 estudyante at guro ang ipapadala ng DepEd at National Youth Commission sa Japan para sa isang cultural immersion. Ito na ang pangatlo at ang pinakamalaking batch na papapuntahin sa naturang bansa sa ilalim ng programang Japan East Asia Network of Exchange for Students and Youths o Genesis. Yung Genesis 2.0 language program ay para sa mga 15 to 18 years old na kabataan na nanggagaling sa public school sa Pilipinas. So, inaasahan na yung mga estudyante dito ay yung may mga nag-excel sa academics and at the same time sa kanilang extracurricular activities. Ayon sa Commissioner ng National Youth Commission na si JP Peñol, ang nasabing immersion ang siyang susubok sa leadership ng mga napiling representative o ambassadors ng bansa. This is a test of leadership. And remember that leadership is a blessing. And since it is a blessing, we are bound to share this blessing with others. Sa kanilang 9 na araw na pananatili sa Japan, samot-saring aktibidad ang naghihintay sa mga participants na siyang magpapakilala sa kanila ng makulay na kultura ng kalapit na bansa. Their activity will be visiting depends on the program, but for this batch, they have the opportunity to meet the people who have local government people or local school students, high school students, and also visit some
like a museum or facility in Lupang, and talking with the local people in Japan. And of course, they have opportunity to stay at home in the Japanese homestay. Isa naman si Bridget Aganon sa mga mapapalad na estudyante na napili sa programa. Ay very privileged naman po dahil madami po kasing nag-screen, then isa po ako dun sa napasama dito sa batch na to. Samantala, sa Lunes na nakatakda ang paglipad ng mga delegado papuntang Japan. Para sa Telebisyon ng Bayan, Jade Miguel. Susunod na. AFP pinabulaanan ng ulat ng umanay enkwentro ng MILF at DIFF sa North Cotabato. Yan at papang mga balita dito lamang sa News at Mamangoy! Oh, alam niyo ba kung bakit ako tumangkad? Bakit? Kasi na-breastfeed ako ng nanay ko. Tinupad ng nanay ko yung kumainment number 2. Sa unang 6 months ni baby, breastfeeding lamang. Mula 6 months, bigyan din siya ng ibang angkop na pagkain. Kasi mas nalulubos ni baby ang nutrisyon. Pero kung kaya niyo mag-breastfeed hanggang 2 taon, mas mainam yun. Sundin ang 10 kumainments para sa sigla at lakas ng buhay mula sa National Nutrition Council ng DOH. We're finally here in Barcelona, Spain. More than 50 million tourists visit Spain every year. This is part of Gaudi's project. Sila ang mga Pinoy patrol officer ng San Mateo County. Hey, food for thought. You ever see a cop stopping a car? Don't ever get behind them. Tagapagpatupad ng batas sa bawat syudad ng kanilang nasasakupan. Makiangkat na sa Pinoy US Cops Ride Along. Department of Budget and Management na hindi makararanas ang lahat ng ahensya ng pamahalaan ng underspending ngayong taon. Paliwanag ng DBM, malaki ang naitulong ng mataas na paggasta ng pamahalaan para mapalago ang ating Gross Domestic Product o GDP. Sa ngayon ay pinagpaplanuhan na ng gabinete ni Pangulong Aquino kung papaano ito maipatutupad matapos maglabas ng desisyon ng Korte Suprema laban sa Disbursement Acceleration Program o DAP. Ayon kay Budget Secretary Florencio Abad, ngayong 2015 hindi napapayagan ng anumang ahensya na magkaroon ng savings mula sa kanilang alokasyon. Samantala, Department of Agriculture at Bureau of Fisheries and Aquatic Resources magtatayo ng fish landing centers sa buong bansa. Ang detalye niyan mula kay Edwin Eusebio. Aquino III, President, Republic of